worship your name, Lord. We welcome your holy presence in this place right now, Jesus. Oh, we worship.
sandali ang ating pagmumulay-mulay. Kahit tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan ang level ng ating paglilingkod. Naamin ko na lagi tayong nagkukulang ng ating mga bahagi na dapat ay makita sa bawat sa atin, subalit ang ating kahulugan ng mananampalataya ay nabubuhay sa pattern ni Jesus Christ. Maging si Jesus ay nagturon din ng mga bagay na encourage sa mga tao para malaman natin ang ating kalagayan ay hindi pa perfect. Tayo ay narito para maglingkod at mag-aralan sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi tayo binigyan ng mga bagay sangayon sa kanyang salita na tayo ay perfect na sa gawain ng Panginoon. Habang tayo nasa mundo, ay nasa atin pa rin yung mga bagay na lagi tayong nakatuon sa ating pananampalataya. At natutuwa ako sa inyong katapatan at patuloy na kayo ay naglilingkod at nagbibigay ng inyong alaga sa gawain ng Panginoon. Minsan ang Panginoon ay nagkaroon ng galit sa pamagitan ng kanyang mga alagad na tinuruang mananampalataya, sumunod, subalit naroon ang kanyang pag-aalinlangan. Kaya sinabihan si Peter na ngayon, bakit ka nag-alinlangan? Tayo po ay narito ngayon para itulog natin sa Panginoon. Dakilang Ama, sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo ko ng knowledge and wisdom na kayo ang makita. Huwag ang aming katayuan sapagkat kami ay narito pa sa mundo ito. Kayo po ang nagbigay sa amin ng courage na kami ay magkaroon ng ugat at bunga sa pamagitan ng pananampalataya na ilabi ninyo kung kami hindi nakakabit, tiyak na kami malalaglag. Kung hindi kami mayroong relasyon sa puno, ay kami ay magkakaroon ng paglagas ng aming pananampalataya. At kung tayo nakatutok sa pamagitan ng ganyang mga sistema na namanap pa natin sa tradisyon ng ating mga ninuno, ng mga hintil, at ngayon ay ating sinasabi kung tayo susunod sa Kanya ay kailangan ang lahat ng mga bagay ay manatili na si Jesus ang ating makita. Ngayon mga kapatid, mga minamahal, saglit tayo manalangin. Dakilang Ama, sa oras na ito, patuloy po kaming humihingi ng mga tawad. Alam namin, Panginoon, na kami nagkakamali, maging sa salita, maging sa aming pagtingin sa aming kapwa. Kayo po ang aming inaasahan. Kayo rin po magpatataputan ng aming pananampalataya na kung wala kayo, ay wala kami magagawa. At kayo po ang aming inaasahan. Sa umagang ito, na i-revive nyo ang aming mga puso. Anumang pagkukulang ay merong dahilan. Anumang mga pagkakamali ay merong dahilan. Pero
ang dahilan ay lahat tayo ay nagkukulang. Kailangan tayo ay mapuno ng pagkakilala sa Kanya. Siya ang ating Panginoon. Siya ang tagapagligtas. Siya ang matatawagan. Kahit saan dako, kahit saan ka man naroon, ay maaasahan sapagkat siya ang ating kaloob. Sa pangalan ni Jesus, itago mo pa lamang ako sa iyong salita. Nagpapasalamat kami. I-bless mo mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat at tayong lahat ay sama-sama sa hirap, sa ginawa, sa pagsubok, sa mga dumarating sa ating buhay. Nararamdaman ko kapag ikaw ay maraming taon na ikaw ay naglilingkod, mayroong mga bagay na kailangan mong hindi mo makita ang mga bagay. Halimbawa, sa pagsasalita ay maramdaman natin. Kung minsan, hindi maabot. At ang ating tinitingnan ay bakit nung araw ay hindi ganon ating. May kanya-kanyang time, may kanya-kanyang panahon na tama lang ang iyong kalagayan. Kahit lakad ng mga ay alam na alam, subalit sa ating kalagayan ay hindi maunawaan kung ilang taon tayo. Masakit. Nakakalungkot. Pag hindi mo naunawaan ang ating sukat ng ating katayuan, lagi tayong magkakamali. Salamat sa Diyos at narito pa ang inyong alipin na buhay pa, malakas pa, at may ambisyon na mabuhay pa at madagdagan at maayos. Kung minsan, may sasabihin sa iyo, pag hindi mo narinig, ay nandun na ang stress sa ating buhay. Kaya tandaan niyo mga kapatid, hindi ko isiniwalat kung hindi ito ay lahat makakaramdam at makakakita at mapapansin ang ating kalagayan. Mahal kayo ng inyong pastor. Magmahalan tayo sa pamagitan ng mga bagay na ating ginagawa. Siya lamang dahil si Jesus ang siyang nakaraan at ngayon at magpakailanman. Kailangan nakabatay ang spiritual natin. Kahit na anong trial, kahit na anong bagay na mayroon ka, ibigay mo sa Panginoon. At ang pagkakasundo ay mababandig sa pamagitan ng unawa at kalagayan sapagkat tayo'y nakasalalay sa bawat isa. Hindi ka manatiling ganyan, tatanda at tatanda. Ang ating kalagayan ay naroon, kailangan habang tumatanda ay nandoon sa pag-unawa sa ano bang meron at anong kailangan. Kaya ako'y nagpapasalamat at tuwing Thursday ako'y nakakatayo. Sabi ko, pag ako'y inatagin muli,
ay sinabi ko na sa anak na pastor sapagkat siya ay isa sa garantor na ang Panginoon ay nagkakaroon siya ng knowledge para siya tumayo at sa oras na ito mga kapatid. Hindi po basta ang pinagdaanan kung paano nabuo ang gawain sa pamagitan ng katatagan at maraming bagay na ginawa na nangyari sa buhay. Ang aking pasalamat malakas pa rin. Amen. Amen po ba? Napapansin ba ninyo ang kalagayan? Pero ako yung nakakaakyat na dahil sa pagmamahal. Hindi basta ang may stress sa pagsubok at anumang dumarating, subalit ang Panginoon ay nakaagapay, humakawak at tumipigil kung ano ang iyong gagawin. Kaya nakita kayo mag-awit, steadfast na kita natin, manatili. Hindi ganito yan. Hindi magaling ako. Hindi ako tama. Hindi ako perfecto. Ako ay ginagawa pa lang. Batay sa aking ginagawa na pagsunod sa Panginoon. Hindi ang batayan ay tayo laging nasa church. Ang batayan ay wala naman sa church. Ang salita ng Diyos ay nakikita sa iyong buhay. Kaya po nagpapasalamat ako at sa oras na ito, pasimula ng araw, ngayon ng December, ano ang ating mga iniisip ngayon? Bilang na ang mga araw. Ang bilang natin ay hanggang 25 lang. Pero pagdating doon, ay hindi natin iba na ating alam. Kaya nga sabi doon sa kanyang mga salita, manatili ka na. Maging matatag. Sino ang lagi sinusubok, kaya na ikaw ay tinuturuan. Sino ang laging nawawala sa kanyang sarili, na gusto ko nang tumigil sa paglilingkod, pero mali. Tumigil ka na mayroong pananalig sa Diyos. Ang pananampalataya, paniniwala, pananalig, the same na nagpapatibay at nag-uugat ang iyong pananampalataya sapagkat yan ang ating pinagdandaan. At sa oras na ito, mga kapatid, ay makita natin ang kalooban ng Panginoon. Na kung titingnan, ang sabi doon sa Acts na kanyang sinabing, God has power, the miracle, himala, sapagkat sa oras na ito, ang himala ay patuloy pa rin. Kung titingnan natin ang himala ay para lamang sa mga aktibo sa gawain ng Panginoon. Pero the same, active ka o hindi, ang Panginoon ay gumagawa sapagkat siya ay tinagurian ng God has miracle. Siya ang himala. Siya ang totoo. Sapagkat walang Jesus na iba kung hindi si Jesus Christ, the same yesterday, today, and now, and forever. Forever. Hindi pansamantala. Tinanggap ko ngayon, mananatili. Pero
ang pagsubok ay dumarating. Ang encourage ay dumarating. Kailan darating ang encouragement na papaghandaan? Sapagkat anumang bagyo ay may palatandaan. Bago bumagyo ay may balita, may level, may ulan, at makikita mo ang ginagawa ng Panginoon. Lahat, kung bakit tayo ibinagsak ng ibinagsak. Ilang bagyo nitong November ang ating pinagtagumpayan. Sino nakakatanda? Alam natin bagyo, pero wala kayong diary. Kung sino ang nagdaan ng October, sino ang dumaan ng April, dumaan ng mga Vertigo pa ay hindi naman nakapaganda dahil may bagyo. Oh, napapansin mo. Hindi ka naghanda, pero ang sarili mo ay alala. Alala. Sa oras na ito, mga kapatid, ay napakabuti ng Panginoon sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay mayroong pananampalataya. At sa oras na ito, sa ayaw mo sa gusto, narito ang Panginoon sa ating kalagitnaan at nangungusap. Sapagkat ang Panginoon ay God has miracle. Sino may karamdaman, may sakit, may problema, nasa Kanya ang katugunan. Hindi ko saan tayo pupunta. Kaya nga sabi ng mga nakakaraan, mga tao, ano kaya ang mangyayari? Nangunguna lagi ang stress, ang problema. Wala kang financial, wala kang kakainin, gulong-gulo ka na. Kalimutan mo, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang iyong pag-asa. Tumawag ka na. Kaya sabi ng Sunday kay Brother Arnold, kung tayo mga sanga, manatili tayo na nakakabit. Ngayon, pag may problema, tatanggal, manananggal ang ating nakilala. Hindi nagdudugtong sapagkat ang Panginoon ay napakabuti. Bagaman ang mensahe nito, mga kapatid, ay hindi katulad ng nakaraan na ating sinusundan lahat, yung mga Matthew, Kapitulo, Lucas, ang kinukon natin ay ating patuloy na mayroong relasyon sa Panginoon at anumang bagay na hindi tama ay kailangan ilibyak natin sa ating sarili. Tama kaya ito nasabi ko. Kaya kung minsan, bago ka pumunta sa simbahan, kung minsan ay pinakausap mo na. Sinasabihan mo na. Kaya ngayon, mga kapatid, sa pamagitan ng God has miracle, ay siya rin. At first time, siya ang una, according to December 1, dahil kung kaya ang December ay simbolo ng ating paglilingkod na ako ay pagpapalain ng Panginoon sapagkat unang linggo ako'y kasama ng mga Kristiyano. Di na tayo kailangang paalalakanan dahil ang paalaala ay nasa ating puso na. Nakatatak. Saan ka man naroon? Kumain ka man o hindi? Ang nakatatak sa iyo, hindi pagkain. Ang pagkain ng tinapay ng buhay, yun ang ibibigay ng Panginoon. At ulit ngayon,
nakahanda ang ating pagkain ngayon. Na God has miracle, ang sabi niya sa kanyang mga salita ay yung pagpapala. Pag naramdaman natin at nakuha natin yung sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, ay makita natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, but this shall receive power. Tatanggapin mo ang kapangyarihan. Less na ang mga discourage sa ating buhay, kundi tayo ay patuloy na tagumpay. Ako'y natutuwa sa inyo mga kapatid. Kahit na gabi, naalala ko ng panahon namin ng bata pa ako, ay walang baha. Tuloy-tuloy. Walang baha sa dinadaanan. Hindi makapagsapatos. Ang dala lang namin medyas sa bahay namin. Bible study doon namin sinusunod. Yun yung background lang na history ng paglilingkod kung gaano tayo katatag. At doon natin makikita tayo ay sinasamahan. At nakita ng Panginoon, yung Panginoon. Alam ng Panginoon, may pangailangan ko. Ako meron din. Ang bawat isa narito kasama ko ay mayroon pa rin. Nadididak ang ating answering ng Panginoon kapag nagkaroon ka ng doubt. Mahal na nasunod. Ako naman naglilingkod. Pero ang doubt ay mawawala sapagkat kung ang pananampalataya ay totoo. Amen po ba? Amen. Hindi na nga ako nagpabasa nito. Sabi sa akin ni Mrs. saka sinabi, huwag naman po ba? Eh, paano? Gusto ko nga wala nang masahin. Dahil ako nakagayan. Kaya rin ang aking inuutosan. Pakibasa. Pero ang ating binabasa ngayon, sa bawat isa, iniingatan natin na makasakit ng salita. Kung minsan, hindi natin nalalaman yung salita lang natin ay nagkakamali. Kala natin Kristiyano. Pero, hindi natin maintindihan sapagkat hindi niya maunawaan ang buhay ng Kristiyano. Bago nagpatuloy ang mga alagad, si Pablo, ang lakat na yan ay mga nagkulang at ang laging sarili ang kanilang ginagawa. Subalit, tinulungan sila ng tutulong sa atin. Kung nalulungkot ka at ikaw ay nagkukulang, pupunan ka ng Diyos sapagkat walang. Kunti lang po yung aking mensahe at tayo po ay nasa time ng katanungan at magugulat kayo sa ating mga kanta ngayon. Amen? Kaya ang kanta ay napakahalaga. Kaya tawag ko ang ating music department. Bago natin awitin, ay ating pagbulay-bulayan. Siguro kahit kayo tulong, alam niya.